Sa mundo ng enterprise AI, di ba? Ang bilis ng mga pagbabago. Dito, ang mga solution architect ang nagiging susi. Sila yung nagdidisenyo ng strategy kung paano kikita at magiging successful ang isang kumpanya gamit ang AI, habang sinisiguro na secure at maayos ang lahat. So, sa talakayan natin ngayon, bibigyan ko kayo ng isang kumpletong blueprint para sa AI adoption gamit mismo ang Cloud Adoption Framework for Azure. Okay, so ano ba yung mga pag-uusapan natin? Simple lang, 4 na bahagi yung blueprint natin. Una, the Unified AI Framework para iwas gulo. Pangalawa, yung AI adoption, face by face yan. Pangatlo, aalamin natin yung mga key roles for AI success. Sino-sino ba yung mga bida dito? At panghuli, paano ba bubuuin ang command center, yung AI Center of Excellence? Tara, simulan na natin. Alright, first up, Section 1, the Unified AI Framework. Bakit ba natin to kailangan? Dahil sa isang malaking sakit ng ulo na tinatawag na agent sprawl. Isipin nyo to, bawat team sa kumpanya, kanya-kanyang gawa ng AI agent. Walang standard, walang control. Ang resulta, magulo, magastos at, well, delikado. Paano natin to iiwasan? Kaya ito yung tanong na kailangan nyong sagutin. Handa ba talaga ang organisasyon nyo para sa agent sprawl? Kasi kung hindi, malaking problema yan down the road. Pero don't worry, may solusyon tayo. Isang unified framework na magiging guardrails nyo. Dito papasok yung ganda ng pag-combine ng dalawang napaka-powerful na frameworks. Sa kaliwa, meron tayong Cloud Adoption Framework o CAF. Ito yung magbibigay sa atin ng matibay na pundasyon, yung end-to-end backbone at guardrails. Tapos sa kanan, yung Agent Adoption Guidance naman, ito yung specific na playbook kung paano magplano, mag-govern at mag-build ng mga AI agents. Kapag pinagsama mo yan, ang resulta, isang kumpleto at unified na model. So ano bang mapapala natin dito? Unang-una, maiiwasan yung agent sprawl. Pangalawa, siguradong may matibay na governance. At dahil dyan, mas mabilis nating makikita yung ROI o yung kita mula sa AI investment. Best part, naka-integrate na to sa well-architected framework at Azure Architecture Center. So alam nating best practices ang sinusunod natin. In short, all-in-one solution to. Bago tayo magtayo ng ating AI building, kailangan muna natin ng matibay na lote, di ba? Yan ang role ng Azure Enterprise Landing Zones. Isipin nyo to bilang mga pre-configured, secure at scalable na environment. Handa na to, parang plug and play. Pwede mo nang pagtayuan ng kahit anong AI project, kaya mas mabilis at mas safe ang development. Okay, so ngayon may pundasyon na tayo, may lote na. Oras na para sa Section 2. Ang step-by-step na proseso ng AI adoption. Dito na nating titingnan yung actual na plano. Ito yung 6 na yugto ng ating AI journey. Think of it as a roadmap. Magsisimula tayo sa strategy, which is Phase A. Susunod yung pagplano at pag-assess sa Phase B. Pagkatapos, ihahanda natin yung environment at governance sa Phase C. Tapos, i-enforce natin yung security sa Phase D. Kasunod niyan yung mismong pag-build ng agents sa Phase E at sa huli, yung pag-manage at pag-operate sa Phase F. Isa-isahin natin yan. Let's start with Phase A, strategy. Dito natin sinasagot yung tanong na, bakit ba natin to ginagawa? Aalamin natin kung anong business problems ang pwedeng solusyonan ng AI at pipiliin natin yung tamang technology para doon. Ang output natin dito ay dapat isang malinaw na AI strategy brief. Sa Phase B, ginagawa na nating concrete yung strategy. Gagawa na tayo ng isang actionable plan. Dito rin tayo pipili ng isang pilot project or proof of concept para masubukan. At importante, titingnan natin kung ano pang skills yung kailangan ng team. Ang resulta, isang detalyadong AI adoption plan. PC, ito yung paghahanda ng pundasyon. Kung may plano na, oras nang ihanda yung lote, yung ating AI landing zone. Dito rin tayo gagawa ng mga rules o policies para sa lahat ng AI projects. Sa dulo ng phase na to, dapat meron na tayong matibay na AI environment at isang malinaw na governance charter. Okay, so may rules na tayo. Pero di pwedeng hanggang salita lang. Kailangan may nagpapatupad, di ba? Diyan papasok ang Phase D, enforcement. Dito na natin i-apply yung mga security controls, risk monitoring at mga audit trails para masigurong safe at compliant ang AI platform natin. At ngayon, Phase E, yung mismong paggawa ng agents. Para maiwasan yung agent sprawl na pinag-usapan natin, kailangan natin ng isang standardized na proseso.
Gagawa tayo ng mga templates, mga development guidelines para lahat ng team, kahit sino pa sila, pare-paraho yung sinusunod na quality at security standards. At panghuli, Phase F, Manage and Operate. Hindi nagtatapos ang trabaho sa pag-build. Kailangan nating i-monitor yung performance ng ating mga AI, i-manage yung life cycle nila, at siguraduhin gumagana sila ng maayos 24/7. Dito pumapasok yung paggawa ng isang operations playbook para alam ng lahat kung anong gagawin. Okay, so alam na natin yung what to do. Ngayon, tanong natin, sinong gagawa? Ito yung RASI chart. Ang A ay accountable, R is responsible, at C is consulted. Tingnan nyo, sa strategy and use case selection, ang solution architect ang bida. Siya ang accountable and responsible. Pero pagdating sa pag-set up ng landing zone at policies, ang platform team na ang accountable and responsible. Sa agent governance naman, tulungan yung platform team at security. Malinaw ang hatian ng trabaho para iwas turuan. Exactly. Ang AI ay isang team sport, hindi to one-man show. Kaya sa Section 3, kilalanin natin yung mga key players sa inyong AI expert crew. Simulan natin sa pinakataas, ang executive sponsor. Sila yung champion ng AI initiative sa C-suite. Sila yung nagbibigay ng strategic direction, nagsesecure ng pondo at nag-aalis ng mga organizational barriers. Kung walang basbas at suporta mula sa kanila, mahihirapang umusad yung project. At ito yung babala, seryosohin nyo to. Kapag kulang o hindi engage ang executive sponsor, tiyak na magkakaroon ng problema. Pwedeng mastall yung adoption, mawalan ng funding, o basta nalang mawala sa radar ng kumpanya. Sunod naman ay ang product owner. Sila yung tulay sa pagitan ng business at ng tech teams. Ang trabaho nila ay siguraduhin may business value ang bawat AI solution na ginagawa. Sila yung may-ari ng outcome from start to finish. Kung ang AI model ang makina, ang data naman ang gasolina, at ang data owner o data steward, sila ang bantay ng gasolinahan. Sila ang nagsisigurong malinis, dekalidad at tama yung data na ginagamit natin. Kung wala sila, GIGO ang mangyayari. Garbage in, garbage out. At anong mangyayari kung walang data owner? Well, yun nga na, poor data quality. At pwedeng magkaproblema pa sa data compliance na pwedeng magresulta sa malaking multa. Ayaw natin yan, di ba? Siyempre, hindi lang sila. Kailangan din natin ng co-e lead. Siya yung parang conductor ng buong orkestra. Isang business domain specialist, yung expert sa industriya. Isang responsible AI officer, yung ating ethical compass. At isang change management lead para siguraduhin gagamitin talaga ng mga tao yung bagong teknolohiya. Sa technical side naman, andyan yung mga builders, yung mga AI engineer, data scientist at data engineer. Sila yung gumagawa mismo ng models at naghahanda ng data. Andyan din yung mga integrators, yung mga application developer na kumukonekta sa AI. At yung mga operators, yung mga MLOS engineer, sila yung nagpapatakbo ng lahat. At para sa ating final section, paano natin pagsasama-samahin itong lahat ng tao at proseso? Dito, papasok ang AI Center of Excellence o COE, ang inyong Command Center for AI Innovation. Ano bang trabaho ng COE? Well, sila yung nagsisigurong may direksyon, may standard at may control ang lahat ng AI projects. Importante, sila yung pumipigil sa shadow AI, yung mga proyektong bigla na lang sumusulpot ng walang basbas o governance. At huwag magkakamali, ang COE ay hindi lang para sa mga techies. It's a multidisciplinary team. Kailangan may expert sa strategy, sa data, sa machine learning, hanggang sa governance, security at operations. Isang kumpletong team na kayang harapin ang anumang hamon. At yung COE, nag-e-evolve yan. Sa simula, centralized at stricto. Sila ang may full control. Habang tumatagal, nagiging hybrid. Nagseset sila ng standards pero hinahayaan na nila yung mga product teams. At sa mature stage, advisory na lang ang role nila. Isang enabler, hindi na gatekeeper. At para magtagumpay, iwasan natin yung mga common failure modes. Yung sobrang control na nagiging bottleneck o sobrang luwag na nagiging shadow AI. At yung pinaka-importante, iwasan yung pagiging gatekeeper sa halip na enabler. Tandaan, ang susi ay balanse. So, ngayong hawak nyo na ang kumpletong blueprint, ang tanong to para sa inyo.
Ano ang unang brick na ilalatag ninyo para simulan ang AI journey ng inyong kumpanya? Pag-isipan nyo yan. Follow DX Labs for more.